Huwag mong aagawin sa akin ang atensyon ng papa ko! Nay! Pakawalan niyo na po ako rito! Huwag niyo gawin sa akin to, Nay! Manahimik ka! Nagdadahilan ka pa? Wala ka lang talagang pakialam sa anak mo! Mas inuuna mo ang amo mo kesa sa aming mag-ina mo! Magsama-sama kayong mag-anak! Humanda kayo sa akin! Anong klase kang nilalang? Don Manolo! Sabi nila, pamilya ang unang sandigan sa oras ng kagipitan. Pero paano kung sila rin mismo ang pagmumulan ng iyong lungkot at bigati? Hanggang saan mo kayang tiisin ang pang-aalipusta ng mga taong dapat ay kanlungan mo? Ito ang kwento ni Mariel, dalagang lumaki sa poder ni Aling Marisa at ng kinikilala niyang kapatid na si Sandra. Sa maliit na nayon ng La Trinidad, hindi niya alam na mga taong akala niyang pamiga ay siyang magiging dahilan ng kanyang pagkaligaw sa tunay niyang pagkatao. Umuwi na pala si Mariel. Sigurado akong may pera yun. Titingnan ko sa damitan niya. Ano to? Jewelry box? May alahas rin palang lokang babaeng to. Magkano kaya to kung maibibenta ko? Ate Sandra, anong ginagawa mo rito? Bakit mo pinakikialaman ang gamit ko? Natural, kwarto ko rin ito. May karapatan akong pumasok rito dahil magkahati tayo ng tinutulugan. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Yang kwintas ko, bakit hawak-hawak mo? Tinitingnan ko lang naman. Bakit ba? Maganda pala to. Kahit luma na. Pwede ko bang hiramin? Ha? Hindi pwede. Yun na lang ang alahas na meron ako. Akin na yan! Ibalik mo sa akin yan! Ang OA ah! Hindi sa nagpapaka-OA. Hindi lang talaga ako sanay na wala yan sa liig ko. Hihiramin ko lang naman eh. Huwag kang madamot. Hindi ako madamot, ate. Yan na lang ang meron ako. At ayokong mawala yan sa akin. Bahala ka! Gagamitin ko to sa ayaw man at sa gusto mo! Hindi pwede, ate. Ibalik mo sa akin yan. Pakialaman mo na ang lahat ng damit at gamit ko. Huwag lang ang bagay na yan, Ate Sandra. Huwag mo nga akong hawakan! Nandidiri ako sa'yo! Ibalik mo na lang kasi sa akin yan, ate. Ano ba? Ano ba? Huwag mo sabi ako hawakan eh! Gusto mo bang sirain ko to, ha? Huwag! Huwag mong sisirain yan, pakiusap. Mahalaga sa akin ang kwintas na yan. Ang tapang-tapang mo kanina. Titiklop ka rin naman pala. Ate Sandra, huwag mo na lang galawin yan. Bibigyan na lang kita ng ibang alahas na mabibili ko. Ibalik mo lang sa akin yan. Eh sa ayaw ko ng iba, ito ang gusto ko. Ate, please. Huwag mong intaying magalit ako. Aray! Ano ba? Ang buko! Bitawan mo ko! Okay na yan, ate. Ano ba? Ano ba? Visit ng babae ka! Nagagawa mo ako sa... Dahil lang sa pipitsyoning kwintas na to! Aray! Hindi ako makakapayag na makuha mo to sa akin. Sa akin lang ang kwintas na to. Wala nang iba. Tinulak mo ko! Wala kang respeto sa akin, babae ka! Hindi ka dito! Kakalbuhin kita! Hindi kita mapapatawad sa pagtulak mo sa akin! Tama na! Ano ba? Hay! Ano ba kayong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Tama na, ate. Aray ko! Ang likuran ko! Aray! Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nag-aaway? Yan! Yung magaling na babaeng yan! Aray ko! Sinabul
Manahimik ka na, Mariel. Ganyan ka na ba talaga kabastos, ha? Nagawa mong saktan ng ate mo dahil lang sa bagay na yan? Kasi naman si ate, Mama. Ayaw niyo makinig sa akin. Ang sabihin mo, madamot ka talaga. Ha? Mumurahing kwintas lang yan. Pinagkakait mo pa sa akin. Nasaan na ba ang kwintas na yan? Akin na nga. Ibigay mo sa akin. Po, pero inay, Ako ang hahawak niyan para wala kayong pag-awayan. Puti nga sa'yo. pero inay, Ibibigay mo ba sa akin? O papalayasin kita rito sa pamamahay ko? ibibigay ko na po. Ang inay lang palang katapat mo. Akin na yan, inay. Magtigil ka. Wala na isa man sa inyong makakahawak nito. Ako ang hahawak nito. Para wala kayong pag-awayan na dalawa. Ngayon, matulog na kayo sa kwarto nyo at ayoko nang maririnig ang mga ingay ninyo. Nakakainis! Hoy, Mariel! Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Hayaan mo na lang siya, inay. Nag-iinarte lang yan. At ikaw naman, masyado ka rin kasing pakialamera. Inay, pahiram na ako. Ibabalik ko lang naman sa iyo. Hindi! Huwag kang makulit! Sa kalaliman ng gabi, tumakbo si Mariel palabas ng kanilang bahay. Hindi siya komportable na wala ang kwinta sa kanyang poder. May kakaibang kaba na bumabagabag sa kanyang dibdib. Sa kanyang pag-iyak, hindi niya namamalayan. Nakarating na siya sa bahay ng kaibigang si Earl. Kinalampag niya ang pinto, ngunit walang sumasagot. Ilang sandali pa'y nakaramdam siya ng kakaibang panghihina at panginginig ng katawan hanggang tuluyan na siyang mawala ng malay sa harapan ng bahay ng kanyang kaibigan. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit bigla akong kinabahan? Ang dibdib ko'y naninikip. Ano nangyayari sa akin? Kailan ko nga ba ulit naramdaman ng ganitong klaseng kaba? Si Tolome. Nasaan ka ba, Tolome? Hindi. Ang larawan ng pinakamamahal kong si Isadora. Nabasag na. Mahal ko. Hanggang ngayon na, hindi pa rin naghihilom ang sugat ng pagkamatay mo. Ay, Don Manolo, ay anong nangyayari sa inyo? Narinig ko po ang may nabasag. Tolome, ang larawan ng asawa ko, nabasag. Ay, Don Manolo, ang mga kamay niyo'y tumudugo. Huwag niyong ahawakan ng mga bubog. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Pero napakasakit pa rin. Ang hirap pa rin tanggapin na namatay ang babaeng pinakamamahal ko. Kumalma muna po kayo ha, mas makabubuti pong gamutin natin ang sugat ninyo sa kamay. Baka po may mga abubog na kapasok sa mga palad ninyo. Hindi ko ramdam ang sakit ng sugat sa aking kamay. Mas ramdam ko ang hapdi at sakit ng pagkawala sa akin ng asawa ko, Tolome. Mahal na mahal ko si Isadora. Tama na po yan. Makasasama po sa inyo ang sobrang pag-alala. Hindi na po kayo bumabata. Kaya nga, Tolome, tumatanda na ako. At hanggang ngayon ay wala pa rin akong mapagkakatiwalaan ng mga pagmamay-ari ko. Hindi ko malang nasilayan ang batang ipinagbuntis noon ng asawa ko. Ay, ikinalulungkot ko po ang pagkamatay ng inyong mag-ina. Sumalangit po nawa ang kanilang kaluluwa. Ano bang pinagsasabi mo? Namatay silang dalawa. Buhay pa ang anak ko. Oh,
hindi ba't nasunog yung pinagdalan sa kanya noon? Nadamay po ang nursery ward na pinaglagyan nila. Oo. Pero wala sa mga nakuwang bangkay ang sanggol na nakalagay sa isang crib kung saan nakahiga ang aking anak. Kaya naniniwala akong buhay pa rin siya. Naku, imposible po. Hinalugog po ang buong nasunog na pasilidad at wala po silang nakuhang patunay ng taong naligtas o nagligtas doon sa bata. Basta naniniwala ako, may nakakuha sa kanya. Buhay ang anak ko. Kaya hanapin mo siya. Ho? Paano ho? Maraming paraan kapag ginusto ko, Tolome. Sa bangkay ng asawa ko, wala ang heirloom na alas na binigay ko sa kanya. Nagpanahong nabuntis siya. Kaya may hidala akong naisuot niya sa bata bago nagkaroon ng trahedya sa sunog. Ang bagay na yon ang tanging magiging batayan ko para sa bata. Heirloom? Ano pong itsura nito? Kabiyak ito ng kwenta sa suot ko. Kaya, pakitingnan mong mabuti. Hanapin mo ang anak ko. Sa pamamagitan ng kwintas kong ito, gusto ko mahanap mo siya sa lalong madaling panahon. Opo, Don Manolo. Biglang natuliro si Tolome. Wala sa hinagap niya kung saan magsisimulang hanapin ang anak ni Don Manolo. Sa tagal ng panahong nakalipas sa lawak ng nayon ng La Trinidad, sino ang mabuting taong nakapulot sa batang yun? Saglit na lumabas si Tolome sa kanyang trabaho. Sakto namang nagkita sila ng kanyang may bahay na si Marisa. Dito niya naikwento ang tungkol sa ipinag-uutos ni Don Manolo na paghahanap sa kaisa-isa nitong anak. Hindi niya alam ng kwentong ito ang magiging simula ng isang malaking kasinungalingan. Totoo ba yung sinasabi mo? Hinahanap ni Don Manolo ang kanyang tagapagmana? Oo, Marisa. Alam mo bang natutuliro ang utak ko kung saan at paano ako magsisimula sa paghahanap sa kanya? Paano mo naman kasi gagawin yun? Matagal ng panahong nakalipas nang nawala ang bata. Bakit ngayon? Bigla niyang naisipang hanapin. Nagmumukha tuloy akong investigador, ano? Tumatanda ng amo ko. Natural, hahanap yun ng pag-iiwanan ng kanyang pera at kayamanan. Ikaw, sa tagal mo nang naninilbihan sa kanya, wala ka naman bang napapala sa kanya, ha? Inaamin ko, umaasa ako. Pero iba pa rin siyempre yung katubo. Lahat ng ari-arian nito ipapamana sa kanyang anak. Ay, sayang naman. Napakaswerte ng anak niya. Mamumuhay na prinsesa oras na matagpuan niya. Kung makasayang ka naman dyan, sinasabi mo bang malas ang anak mong si Sandra? Dahil hindi barangi ang buhay natin. Wala akong sinasabing kanon. Hindi ko lang maiwasang mangarap ng mataas para sa anak natin. Ang akala ko, kapag pumatol ako sa kanang kamay ng isang mayamang doon, mamumuhay na rin kami ng marangya ng anak ko. So kaya ka pumatol sa akin dahil nag-aakala kang yayaman ka rin. Medyo. Sira ulo ka talaga. Tumigil ka nga. Hindi ko ipinangako sa'yo ang lahat ng perang meron ang amo ko. Pero lahat naman ng perang kinikita ko sa'yo naman napupunta. Kulang pa rin ba yun sa'yo? Medyo pa rin. Puro ka medyo. Di na ako magtataka kung isang araw magiging medyo-medyo ka na. May tama na talaga yung utak mo. So paano mo nga hahanapin ang anak niya? May lead bang ibinigay sa'yo ang matanda? Sa'yo. Meron. Pero kalahating bahagi lang ng heirloom ng alahas niya ang pinakita niya sa akin.
Alahas? Pwede ko bang makita? Oy, ang mata mo. Nangingintab na naman. Ay, ikaw talaga. Nakarinig ka lang ng salitang alahas nanlaki na yung mga mata mo. Ano ka ba? Gusto ko lang namang makatulong sa'yo. Walang ibig sabihin ang panlalaki ng mga mata ko. Loka-loka ka. Iba naman kasi ang tingin ko sa'yo Ang dami mo namang sinasabi. Nasa na bang alahas? Eto, tingnan mo. Aba, ang ganda-ganda naman niya. Ay, teka. Bakit parang may nakita na akong ganito? Oh, tama na. Itatago ko na. Teka naman, sandali. Hindi ko pa nga natitingnan ng maigi. Gusto mo hawakan to? Ang ganda niya kasi. Anong ingay yun? Bakit bigla ko nakarinig ng hayop sa paligid natin? Tingnan mo, Marisa. Ang laking aso. Diyos ko, parang hindi basta aso lang ang isang yan. Isa yung asong lobo. Saan ang galing yan? Ang sama ng tingin sa'yo. Sa'yo lang talaga. Bala ka niyang atakihin. Takaw, magbago ka na. Ay, instead magtago ka dito sa likuran ko. Bilisan mo! Tolome! Papalapit siya sa atin! Kalma. Susubukan niyang kagatin tayo. Hindi siya sasantuin ng dala kong balisong. Balisong, ang liit lang ng dala mo. Tatalabas sa kanya yan. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala. Siya! Awalis ka dyan! Hindi kita sasantuin, aso ka! Halika! Sige, tatamaan ka sa akin! Anong nangyari? Hindi mo naman siya nasaktan? Biglang tumakbo. Ewan ko. Hawak ko lang yung balisong at alahas sa kamay ko. Tapos bigla siyang umalis. Ang alahas, hindi kaya may mahikang taglay ito? Biglang lumayo yung hayop pagkakita niya ron. Oo ka, yung hayop na yun bigla talagang umalis. Pumanatag ka na at pumasok ka na sa loob ng bahay. Baka kung bumalik pa ang aso na yun. Sige. Papasok na ako. Yung pinakita sa akin ni Tolome. Titingnan ko kung kapareha siya ng alahas na hawak ko. Sinigurado niyang kapares ng alahas na yun ang hawak niyang heirloom. Kinausap agad ni Marisa si Sandra. Nagkasundo sila. Napupunta ng mansyon ni Don Manolo para isagawa ang isang plano. Ang matinding pagnanasa ni Marisa sa yaman at pangarap niyang maging mayaman ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang malaking kasinungalingan. Hindi niya inisip ang maaaring mangyari sa hinaharap. Samantala, sa may kakahuyan, di kalayuan sa bahay ni Earl, natagpuan nito ang dalagang si Mariel na nakahandusay na wala ng malay sa lupa. Punit-punit ang damit at napakarungis. Napatakbo si Earl sa kanya. Ginising ang nakakaawang dalaga. Mariel! Mariel, gising! Mariel! Anong nangyayari? Earl? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka narito? Ha? Oo nga no. Bakit ako naririto? Umayos ka nga. Ibinabalik mo lang sa akin ang tanong ko. Hindi ko talaga alam. Basta ang natatandaan ko, pumunta ako sa bahay mo. Kinakatok kita sa pintuan. Hindi ka naman sumasagot. May importanteng bagay akong pinuntahan. Lika nga rito. Tumayo ka nga dyan. Oh, teka, kaya mo bang tumayo? Kaya ko naman. Alalayan mo lang ako. Teka, anong oras na ba?
Maghahating gabi na ba? Anong maghahating gabi na? Madaling araw na. Ano? Hindi. Lagot na naman ako nito. Uuwi na ako, Earl. Teka, magdaan-daan ka nga sa pagtakbo. Baka kung mapano ka sa daan. Oo. Pasensya na talaga, Earl. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Ito mo tong babae na to. Wala naman palang sasabihin. Pupunta-punta pa rito tapos aalis naman agad. Hay, pasaway ka talaga, Mariel. Pero bakit sira ang damit niya? Hindi niya ba alam kung anong nangyari sa kanya? Hindi agad nakapasok sa kanilang bahay ang dalaga. Kaya sa kubong maliit siya nakatulog nang sumikat ang araw. Tinanghali na ng gising si Mariel. Kaya pagdating niya sa pwesto, sandamakmak na sermon ang utos at trabaho ang sinalubong sa kanya ng kanyang ina. Marami sa mga paninda nilang itlog ang ubos na. Kaya madalian siyang nagpunta sa bayan para mamili. Sa dami na kanyang bitbit, hindi niya napansin ang sasakyang papalapit. Ang simpleng aksidenteng ito ang magiging simula ng pagkakilala niya sa isang taong magbabago ng kanyang buhay. Ano ba yan? Hala, ang mga itlog na pinamili ko, nagkandabasag na. Iha, ayos ka lang ba? Nasaktan ba kita? Hindi naman po, Manong. Nagulat lang po ako sa pagbubusina nyo. Nako, ang mga pinamili mo nagkalat na. Ano bang maitutulong ko? Halika, hawakan mo ang kamay ko. Opo. Ang mga mata niya, napakaganda at napakaamo rin ang kanyang mukha. Maraming salamat po, Manong. Pasensya na po sa nagawa ko sa inyo. Naabala ko po yata yung lakad nyo. Huwag mo nang intindihin. Ako'y nag-aalala sa'yo. Yung mga pinamili mo, babayaran ko na lahat yan. Naku, wag na po. Maliit na bagay lang po ito. Hindi, sigurado akong mahalaga ang mga yan. Tsaka malaki ang mga itlog na yan. Kung hindi mo tatanggapin ang perang ibibigay ko, mapipilitan akong ihatid ka sa pupuntahan mo. Mas lalong hindi po ako makapapayag na gawin nyo yun. Ako na pong bahala sa mga yan. Kaya ko pong gawa ng paraan. Hindi rin ako papayag na tanggihan mo ko. Sisisihin ko ng gusto ang sarili ko. Kaso hindi mo na alam kung sisihin ko man ang sarili ko. Oras na mapagalitan ka. Kaya eto, kunin mo na. At sana'y mag-iingat ka na sa pupuntahan mo. Kunin mo na para hindi na kita ihatid. Sige na. Nakakahiyaman po. Pero sige po, tatanggapin ko na po ito. Huwag nyo lang po sisihin ang sarili nyo. Ano nga palang pangalan mo? Tawagin nyo na lang po akong Mariel. Mariel! Ayan, natawag ko na ang pangalan mo. Ako naman si Manolo. Bahala ka kung gusto mong anong itawag sa akin. Manong na lang po siguro. Ayoko po kasi ng Manolo. Masyado pong formal. Ikaw ang bahala. Bueno, sige. Total, kinuha mo na. So, hindi na ako pipilit na ihatid ka. Sana sa susunod natin pagkikita, hindi na aksidente. Gusto kong mas makausap ka. Kung lulubin po ng pagkakataon, bakit po hindi? Sige po, Manong. Mag-iingat po kayo. Salamat po ulit. Bye! Napakaganda niya. Ngayon lang uli ako humanga ng ganito sa isang babae. Natagalan si Mariel sa pagbalik sa kanilang pwesto. Kaya inis na inis si Marisa sa kahihintay sa tindahan. Malayo pa lang, kitang-kita na ng dalaga ang nakasalubong na kilay ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakalalapit sa pwesto ng kanilang tindahan. Pinagbababato na siya ng basket na nakapatong sa harapan nila. Hindi pa ito nakontento. Sinalubong siya ng maanghang na pananalita sabay sa bunot ng kanyang buhok. Ang galit ni Marisa,
hindi lamang dahil sa nabasag na mga itlog, kundi dahil sa pagkaantala ng kanyang plano para kay Sandra. Saan ka nang galing? At bakit ngayon ka lang, ha? Aray ko, inay! Ang buho ko po! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin, babae ka! Saan ka nang galing? At bakit ngayon ka lang? Sa bayan po, inay! Sa bayan pala? Bakit wala yung inuutos ko sa'yo? Yung mga pinamili mo, nasa na? Wala na po, inay! Anong wala na? Pinaglololoko mo ba ako, ha? Nilulugi mo ang negosyo ko! Saan mo dinala ang pera ko? Magpapaliwanag po ako ng maayos, inay! Huwag niyo na po akong saktan! Magpaliwanag ka sa akin habang kinakalbo kita. Yung perang puhunan ko, saan mo dinala? Ibinili ko po ng mga paninda, inay! Kaya lang po na-aksidente ako! Anong naaksidente? Anong naaksidente? Inay! Kamuntikan na po akong masagasaan at halos lahat ng bitbit kong itlog nabasag po sa gilid ng kalsada. Anong sabi mo? Sinayang mo ang lahat ng paninda ko? Wala ka talagang kwentang babae ka! Aray ko po, inay! Tama na po, nasasaktan na po ako! Talagang masasaktan ka sa akin, babae ka! Yung pera ko sinayang mo! Nawala ng parang bula dahil sa kapabayaan mo! Babae ka talaga! Inay naman! Pero talagang nasa isip nyo? Hindi nyo malang ba ako tatanungin kung ayos lang ba ako? Kung nasaktan o nasugatan ba ako? Mas inaalala nyo yung paninda nyo kaysa sa aking anak nyo? Natural dahil kabuhayan natin yan! Kung masasayang lang ang perang puhunan natin, mababakain ko ba kayo, ha? At saka, bakit ganyan ka kung makasagot-sagot sa akin? May ipinagmamalaki ka na ba, ha? Bastos ka, ha? Ha? Nakakasama kayo ng loob, inay! Nagpapagod rin naman po ako rito! Hindi naman ako basta palamunin lang, inay! At ano, ha? Nagrereklamo ka na sa pagpapagod mo rito? Baka nakakalimutan mong dahil sa amin, lumaki ka ng maayos. May tinitirhan ka't may kinakain. Kung kinukwentahan mo ako sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin, aba, kulang pa yung kabayaran sa lahat ng naitulong namin sa'yo. Bakit ganyan kayo kung magsalita sa akin? Si Ate Sandra, wala siyang ginagawa rito. Pero kung alalahanin niyo siya, sobra-sobra. Hindi kayo patas, inay. Parehas niyo kaming anak. Pero mas masahol pa sa hayop kung tratuhin niyo ako. Manahimik ka na! Iniiba mong pinag-uusapan natin! Nasaan ang pera ko? Ibalik mo! Pera mo, inay! Heto! Kunin niyo! Isaksak niyo dyan sa baga niyo! Bastos na babae ka! Ang lakas ng loob mong tratuhin ako ng ganyan! Sumusobra na po kasi kayo! Hindi na kayo patas, inay! At ako pa talaga ngayon ang sumusobra? Halika rito! Inay! Huwag po! Saan niyo na naman po ako dadalhin? Hindi mo na ako po pwedeng bastusin lang! Tuturuan kita ng leksyon! Huwag po, inay! Patawad po! Hindi ko na po uulitin! Dito ka sa bodega! No! Inay! Pakawalan niyo po ako rito! Huwag niyo pong gawin sa akin to, inay! Sawang-sawa na ako sa pag-uugali mo! Ayoko na sa'yo! Ibibenta kita sa isang sindikato naghahanap ng mga babae! Napakikinabangan ng mga mayayaman! Wala ka ng kwenta sa akin! Wala na akong pakialam kahit sino pang tao ang makinabang sa'yo! Magkanya-kanya na tayo! Nay! Huwag po! Nay! Parang awa niyo na! Palabasin niyo po ako rito! Panay ang iyak ni Mariela, wala naman siyang magawa. Nakatulog na lamang sa bodega na pinagkulungan sa kanya ng kanyang nakikilalang ina. At hindi niya namamalayan, tinalian na pala ang kanyang mga kamay, tinakpan ang mga mata, at binusalan ang kanyang bibig. Wala siyang alam sa kung anong nangyayari sa kanya ng mga oras na yun. Narinig na lamang niya ang isang sasakyan na pumarada sa harapan nila. Umiiyak siyang tinangay ang lalaking hindi niya nakikita.
Pinasakay siya sa sasakyan. Wala siyang nagawa kundi humalukip-kip na lamang sa pinakasulok ng sasakyan. Wala siyang alam kung saan siya dadalhin. Kinaumagahan, dumating si Sandra at Marisa sa mansyon. Wala silang kaalam-alam na ang dalagang kanilang pinagmalupitan ay naroon na rin. Inay, maganda na ba ako? Mukha na ba akong tagapagmana? Oo naman anak, ikaw pa ba? Manang-mana ka talaga sa akin. O siya nga pala, isuot mo ito. Ha? Teka, ito yung earloom na type ko. Ipapagamit niya talaga to sa akin? Oo naman anak, at simula sa araw na ito, ikaw na ang magmamay-ari niyan. Talaga? Hindi na ba ito babawiin sa akin? Nang nakakadiring babaeng yon? Hindi na. Burado na siya sa pamilya natin, pati na sa landas natin. Oh my gosh! Oh, I love this! Salamat ho, Inay! Hetong bayad. Salamat. Inay! Ang ganda naman ng bahay na to. Dito ba talaga tayo pupunta? Shh! Huwag kang maingay. Huwag mo akong tawaging inay. Ho? Pero bakit? Di ba napag-usapan na natin ito? Na ikaw ang anak ng mayamang si Don Manolo. Kaya hindi mo ko pwedeng tawaging inay. Ho? Mansyon ito ni Don Manolo? Naku, hindi niyo sa akin sinabi agad. Bakit? Ayaw mo ba? Of course not. Kilalang kilala ko siya. Siya ang pinakamayamang hasyendero dito sa atin. Kung siyang magiging papa ko, aba, hindi ko tatanggihan yan. Ako ang kaisa-isang anak niya na magiging tagapagmana niya. O kaya nga, sumunod ka sa sasabihin ko. Huwag mo muna akong tatawaging inay. Isa lang akong guardian mo na nag-aalaga sa'yo ng matagal. Tiyang, siguro pwede na yun para hindi tayo halata. Nakapasok na tayo sa loob. Ito na talaga, Sandra. Humanda ka. Opo, Inay. Ay, Chang. Magandang araw. Pasok na sa loob at maupo kayo sa salas. Bababain lang kayo ni Don Manolo. Salamat. Oh, Sandra, galingan mong pag-aarte mo, ha? Opo, Inay. Tingnan mo, papalapit. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Tulume, Sino nagsabi sa inyo na magpunta kayo rito? Hindi naman kayo pinapapunta rito. Hala, uwi. Nakakaya kay Don Manolo. teka, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Huwag Ano mo ba kami kasing pauwiin. dahilan, ha? Bakit kayo nagpunta rito? Nakakabala kayo sa trabaho ko. Tay, kalma, okay? Kalma. Isang biyaya ang pagpunta namin rito, kaya huwag ka nang magalit. Ano bang biyayang pinagsasabi niyo? Nakakaya kay Don Manolo. Ikinakahiya mo na ba ako? Kami ni Sandra? Hindi sa ganaw. Ayoko lang pag-isipan ako ng ibang ng mga kasamahan ko rito. Hindi ako sipsip kay Don Manolo. Hindi ako naniniwala. Yan lang ang dahilan mo. Ayaw mo lang malaman ng lahat na may pamilya ka na. Manahimik ka nga. Huwag kang mag-iskandalo rito. Tulume, ano bang ingayan? Si Don Manolo. Ginaganito mo kami, Tulume. Pwes, pagsisisihan mo ginawa mo sa aming dalawa.
Magandang umaga po sa inyo, Don Manolo. Magandang umaga naman. Anong kaguluhan ito? Narinig ko ang pagtaas ng boses mo. May problema ba tayo rito? Nako, wala po. Pinagsasabihan ko lang po ang mga bisita natin. Hindi mo dapat sila sigawan. Kausapin mo sila na maayos. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Don Manolo, nandirito na rin lang ho kayo. Sasabihin ko na po mismo sa inyo ang totoong sadya namin. Ala ka namang sa ibo mo pa sabihin. Nandito rin lang naman ako. Kasi ho, Don Manolo. Ano? Ipinapakilala ko po sa inyo si Sandra. O ano naman yan? Sino naman yan? Siya ho ang inyong nawawalang anak. Ano? Marisa! Tumagal ang reaksyon ni Tolome sa sinabi ni Marisa. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng kanyang mag-ina. Napalingon siya sa matanda. Kitang-kita niya ang masayang reaksyon ng kanilang mukha. Napatingin ito sa suot na heirloom na ala sa liig ng dalaga. Hinawakan niya ito. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang hawak na kwintas na kabiyak. Natuwa ito nang makitang nagsasama ang dalawang heirloom. Hindi na nakapagtimpi pa ang matanda na niyakapin si Sandra. May kung anong pagtataka siyang naramdaman. Masaya si Marisa nang makita niya ito. Tagumpay ang plano niya. Hindi man siya sumuway sa mga nangyayari. Wala siyang magagawa. Ayaw niyang masira ang kaligayahan ng kanyang amo. Kinaumagahan, maaliwalas ang gising ni Marisa sa kanilang bahay. Bigla siyang binulabog ng katok na Earl sa kanilang pintuan. Ano ba? Dahan-dahan naman sa pagkatok! Hoy, ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok ng mahinahon? Aling Marisa, si Mariel ho nasaan? Ilang araw ko na siya hindi nakikita. Ano bang mali ko sa kanya? Huwag na kayong magkaila sa akin. May taong nagsabi sa akin, ibinenta niyo sa sindikato si Mariel. Alam mo naman pala. Bakit ka pa nagtatanong? Saan siya dinala? Paano niyong nagawang ibenta ang anak niyo sa mga kriminal? Hoy, lalaki! Huwag kang makialam dito. At kahit na ano pang gusto kong gawin kay Mariel, wala kang pakialam. Karapatan ko yon dahil ako ang kanyang ina. Ngayon, kung hinahanap mo sa akin si Mariel, hindi ko alam. Baka kung pinagpipiesta na siya ng mga lalaking kasama niya. Anong sinabi niyo? Anong sinabi Hoy! niyo? Bitawan mo ko! Huwag mo akong daanin sa paninindak mo, ha? Baka gusto mong tumawag ako ng pulis sa pangaharas mo! Huwag niyong baliktaran ang sitwasyon! Hindi kayo makatao! Ang sama ng ugali niyo! Kayo na nga ang dapat ipapulis dahil sa maling pagtrato niyo kay Mariel! Sige! Ipahuli mo ko! Hindi ako natatakot! Hindi nila ako basta-basta mahuhuli dahil wala ka namang pruweba! Kaya lumayas ka! Lumayas ka sa harap ng bahay ko! Isa kang masamang impluwensya kay Mariel! Pabaya kang ina! Pwe! Nag-aalala ko kay Mariel. Saang lupalop ko kaya siya hanapin ngayon? Ang Earl na ito, hindi na dapat makita pa si Mariel. Baka dagdag ng sakit ng ulo ko pa ang binatang ito. Masyado silang malapit sa isa't isa. Hindi maiwasin ni Mariel ang matakot at kabahan sa paglipas kasi ng mga araw. Lalo niyang naranasan ang abnormalidad sa kanyang katawan. Ikalawang gabi ng pananatili niya sa mansyon. Nasa labas siya ng kanyang kwarto, namimilipit sa sakit na nararamdaman niyang pag-init ng kanyang katawan. Mula nang mawala sa kanya ang heirloom niya, panay-panay na ang panliligalig ng kanyang katawan para makaiwas siyang makuha ang atensyon ng iba. Lumalayo siya sa mansyon.
pumupunta siya sa madilim na bahagi ng kanilang lugar. Hindi niya napipigilan ang kanyang sariling mapahiga sa damuhan. Sinubukang kalmahin ang katawan niyang nananakit. Ano ba talaga nangyayari sa akin? Habang tumatagal, lumalala ang sama ng pakiramdam ko. Hindi naman ako dati ganito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Bakit nga ba ako nagkakaganito? May nakikita akong gumagalaw sa labas. Ano kaya yun? Ang katawan ko! Tama na! Miss! Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na talaga kaya! Teka, kilala kita. Ikaw si Mariel, di ba? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari sa'yo? Manong, kayo po ba talaga yan? Oo, ako nga. Nagbago bang itsura ko? Ako nga ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ang sakit po ng buong katawan ko, Manong. Hindi ko po makontrol ang sarili ko. Lumayo ka sa akin, Manong. Baka masaktan kita. Teka, sandali. Kanina humingi ka ng tulong. Kung hindi ako lalapit, paano kita matutulungan? Mas mag-aalala ako kung masasaktan mo ang sarili mo sa nangyayaring kakaiba sa'yo. Hawakan mo ang kamay ko. Kahit dahan-dahan lang. Manong! Magtiwala ka sa akin, Iha. Susubukan ko po. Yayakapin kita ng maigpit. Kumalma ka, Mariel. Kalma. Parang biglang nabawasan ang panginginig ng katawan ko sa pagkakayakap niya. Pero bigla naman ako ngayong nanghihina. Manong, salamat. Mariel! Mariel, gumising ka! Mariel! Tulume! Tulungan mo ko rito! Tulume! Nagkagulo ang lahat ng tao sa mansyon. Hindi nila inaasahan ang biglaang pagkataranta ni Don Manolo sa kauna-unahang pagkakataon. Nanlaki rin ang mga mata ni Sandra. Hindi siya makapaniwala na tangan ng kanyang kinikilalang ama ang dalagang kinaiinisan niya. Kapwa naman nagtataka ang mag-asawa kung paano napunta si Mariel sa mansyon. Inihiga ni Don Manolo si Mariel sa kanyang kwarto sa itaas. Ipinaasikaso sa isa sa mga katulong niya sa mansyon. Wala siyang kaalam-alam na si Mariel matagal na palang dinala roon para magtrabaho. Hinayaan na lamang muna niya makapagpahinga ang dalaga sa kwarto nito, sa kabilang kwarto ng master's bedroom. Napiling magpahinga. Sa ganung paraan, babantayin niya ang kalagayan ni Mariel. Nakakainis naman, inay. Sobrang nakakainis. Ano ka ba naman, Sandra? Yung boses mo. Bakit naman kasi ganun? Of all people, andirito rin ang babaeng ito. Bakit ba parang sinusundan ako ng kamalasang dala ni Mariel? Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit nadawit naman dito si Mariel? Inay, si Mariel, nandito sa mansyon. Ano? Pero, paanong nangyari yun? Tinangay na siya ng mga taong pinagbentahan ko sa kanya. Bakit siya mapupunta dyan? Yun na nga akong pinagtataka ko. Sabi mo, burado na siya sa landas natin. Paano siya napunta rito? At hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, ha, inay?
Karga siya ni Don Manolo at ni tatay. Papasok dito sa mansyon. Talaga namang bisit. Nakakainis. Magkakaroon kami ng problema nito kung hindi ko to gagawa ng paraan. Sandra, makinig ka sa akin mabuti. Isang malaking hadlang ang babaeng yan sa plano natin kung hahayaan mong mapalapit siya kay Don Manolo. Hadlang? Siya? No, Nay. Hindi ako papayag. Hindi ang isang katulad niya ang makakapigil sa akin para makamit ang karangyaang pinapangarap ko. Pero inay, bakit nga ba? Bakit hindi niyo pa nilinaw sa akin kung anong totoo? Hindi natin pwedeng pag-usapan sa telepono. Hayaan mo. Mag-iisip ako ng magandang plano para maayos ang sitwasyon mo. Ay, inay naman, dalian niyo. Hindi ko gusto ang nakikita kong pagiging malapit ng aking papa kay Mariel. Oo na, sige na. Gagawa natin ang paraan. Bumuti na ang lagay ni Mariela. Nakausap na rin niya si Don Manolo. Dito niya naipagtapat ang aksidenteng pagkakabenta sa kanya at pagdadala sa kanya roon ng isang pribadong service banda. Hindi makapaniwala ang matanda. May kung sino sa mga tauhan niya ang iligal na kumuha pala ng mga ibinibentang dalaga. Agad niyang pinaimbestigahan ang sangkot sa insidenteng iyon. Simula noon, hindi na tinutulan ni Don Manolo na itrato bilang katulong si Mariel. Imbes, ginawa siyang personal na katiwala na labis namang tinutulan ni Sandra. Para naman magkaroon siya ng pagkakataong malambing ang ama, pinuntahan niya ito sa kanyang pribadong kwarto. Ako ang kinikilala niyang anak. Kaya dapat mas mapansin niya ako kaysa sa babaeng yon. Tao po? Papa? Gising ka na ba, Papa? May dala akong inuming kape para sa'yo. Papasok na po ako sa kwarto niyo. Papa? Mariel? Totoo nga. Andirito ka rin sa mansyon ni Don Manolo. Anong ginagawa mo dito? At kwarto pa talaga ng papa ko? Bakit nandito ka? Papa? Si Don Manolo? Kailan pa? Mula nang ipinanganak ako. Bakit ba? Sinungaling ka. Paano mo naging papa si Don Manolo? May ibang lalaki akong nakikitang katagpuan ni Inay Marisa. At sigurado akong hindi si Don Manolo yun. Mahiya ka nga si ginagawa mong kalokohan. Manahimik ka nga. Wala kang alam sa totoong pagkatao ng ama ko. Isa siyang bising tao. At baka nagkataon lang na ibang lalaki ang nakita mong kausap noon ni Inay. Kaya wag mong pakialaman ang pagkatao ng papa ko. Wag mo akong pagbintangang sinungaling. May kutob akong isang kalokohan lang ang lahat ng sinasabi niya. Isang masamang plano. Ikaw ang dapat na mahiya. Wala ka namang kaugnayan sa pamilyang ito. Pero para kang tuko kung makapulupot ka sa matanda. Hindi kaya, ikaw ang dapat na paghinalaang may kalokohang ginagawa, ha? Nilalandi mo ang papa ko. Nakakadiri ka. At anong karapatan mong sampalin ako, ha? Bawiin mong sinabi mo. Hindi ako malandi. Hindi ko nilalandi si Don Manolo. Ayoko! Hindi ko babawiin lahat ng sinabi ko. Isa kang makiring babae na pumapatol sa matandang mayamang malapit ng mamatay. Walang hiya ka talaga. Napakabastos ng bunganga mo. Ang buhok ko! Bitaw ang buhok ko! Kakalbuhin kita. Matatanggap kong panlalait mo sa akin. Pero hindi ako makapapayag na pagsalitaan mo ng kabastusan si Don Manolo. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Hindi ko palalampasin ang lahat ng sinabi
Ano ka ba, Mariel? Tumigil nga kayong dalawa. Bitiwan mo na siya! Kasalanan niya lahat ng to. Pinagsasalitaan niya ng hindi maganda si Don Manolo. Totoo bang lahat ng sinasabi ni Mariel, ha, Sandra? Mas pinaniniwalaan mo sinasabi ng babaeng yan kesa sa akin. Sino bang amo mo dito, ha? Di ba ako? Ako ang tagapagmana ni Don Manolo, kaya ako dapat na mas paniwalaan mo. Hindi palakasan ng batayan rito. Ang tinatawag mong matanda ay ang papa mo. Tapos sasabihin mo sa akin ikaw ang tama? Gayong pambabastos at panlalait sa kanya ang mismong lumalabas riyan sa bibig mo. Huwag kang hipokrita. Huwag mong ibalik sa akin ang kabastusan. Isusumbong kita sa papa ko. Hindi mo ako ikinalang. Mananagot ka sa akin. Hindi pa tayo dito tapos. Hoy! Bumalik ka rito! Tapusin na natin kung gusto mo. Hindi kita uurungan. Tama na yan, Mariel. Pabayaan mo na siya. Ay, Sandra, bakit ka ba nagkakaganyan? Mang Tolome, pasensya na po sa mga nasabi ko. Pati na rin po sa mga nagawa ko. Ay, wala kang dapat ihingi ng pasensya. Sadyang hindi napalaki na maayos ang batang yun. Oh? Oh, wag mo lang intindihin ang sinabi ko. Ay sige na, bumalik ka na sa bagong trabahong ibinigay sa'yo ni Don Manolo. Opo. Talagang mahirap kalabanin si Sandra. Manang-mana siya sa kanyang ina. Oo nga. Si Inay Marisa. Siya ang tunay na mama niya. Kaya, paano magiging anak siya ni Don Manolo sa namatay nitong asawa? Sinasabi ko na nga ba? Sigurado akong isang kasinungalingan lang ang lahat ng pagpunta rito ni Sandra. Ang plano ni Sandra at Marisa ay patuloy na umuusad habang si Mariel ay nagiging mas malapit kay Don Manolo. Ang mag-ina naman, desperadong gumawa ng paraan upang manatili sa mansyon at makuha ang lahat ng kayamanan ng matanda. Pagdating ni Marisa sa mansyon bilang personal assistant ni Sandra, nagdulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng lahat. Sa kusina ng mansyon, magkakatagpo ang mga tauang may kanya-kanyang motibo at lihim na pinagtatakpan. Napikon si Sandra sa unang tinuran na iyon ni Mariel. Nagsumbong muli si Sandra sa kanyang ina. Kaya mabilis pa sa 4:00 ang pagkilos nito. Nag-impake agad si Marisa ng kanyang mga personal na gamit. Binitbit ito papunta sa mansyon. Kinausap nito si Don Manolo na gusto niyang maging personal na assistant ni Sandra. Pinayagan naman siya nito, kaya naman tuwang-tuwa si Marisa na makasama niya na si Sandra sa mansyon. Pareho pala nilang mararanasan ang karangyang pinapangarap nila noon pa. Isang umaga, matapos kumain na mag-ina, hindi nila inaasahan na makikita nila si Mariel sa kusina, mag-isang kumakain ng kanyang almusal. Mariel, ayusin mong pagkain mo pagkatapos mong gawin ang pinagagawa sa'yo ni Don Manolo. Opo, Mang Tolome. Oh, bumangon na pala ang alagain ng amo mo. Marisa, bakit ka nandito? Ay sino nagpapasok sa'yo rito? Hindi pa ba nababanggit sa'yo ni Don Manolo? Ako ang kinuhang bagong personal assistant ni Sandra. At napakasaya ko. Kasi, hindi na ako mahihirapang asikasuhin ang mga kailangan ko. Hindi na nga ako komportabling kasama ko rito si Sandra. Tinagdagan pa ng isa. Pumayag na nga akong ibenta niya para lang makalayo sa kanila. Ganito naman ang nangyari. Oh, at bakit hindi ka makakibo dyan? Ayaw mo yatang naririto ako, ha? Tahimik po akong kumakain ng almusal ko rito. Hindi po ako nagsasalita ng kahit ano. Laban po sa inyo. Tahimik ka nga.
Pero yung reaksyon ng mukha mo at pati yung mga mata mo, taliwa sa mga sinasabi mo. Ano ba kayong dalawa? Pwede bang pabayaan niyo na si Mariel? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo, Tolome. Lagi mo nalang kinakampihan ng babaeng yan kesa kay Sandra. Sino ba talaga sa kanilang mas importante sa'yo? Si Sandra na anak, ni Don Manolo o yung babaeng yan? Tumigil ka na, Marisa! Huwag mong hintayin patulang kita sa mga sinasabi mo. Pinagbigyan na kitang gawin mo. Ang kagustuhan yung dalawa. Pinahiya niyo pa ako. Lumugar ka sa tama. Ipagpatuloy mo yung kagaspangan ng ugali mo. Hindi ako mangingiming palayasin kayo rito. At baka makalimutan ko kung sino talaga kayong dalawa sa pamamahay na ito. Mang Tolome, tama na po yan. Huwag na kayong magalit sa kanila. Para sa ikatatahimik ng lahat, ako na lang po ang iiwas sa kanila. Hindi ko na po hayaang mag-rus pa ang aming landas dito sa mansyon. Hindi lang yan ang dapat mong gawin. Matuto kang lumugar sa kung ano man ang kinalalagyan mo dito sa mansyon. At huwag kang maglalalapit sa papa ko na parang mas close kayong dalawa. Dahil assistant ka lang. Hindi pala. Correction. Katulong. Trabaho lang ang matupagin mo kapag ipinapatawag ka niya. At huwag mong agawin sa akin ang atensyon ng papa ko. Oo, kung yun ang gusto mo, gagawin ko. Mabuti naman na nagkakaintindihan tayo. Masusunod po. Mang Tolome, tapos na po akong kumain. Babalik na po ako sa trabaho ko. Ay sige na, Mariel. Ay, nako. Sana naman gawin niyang sinabi natin. Ay, ayoko nang maramdamang binabaliwala ako ni Papa. Hoy, kayong dalawa. Sumama nga kayo sa akin sa kwarto ko. Marami kayong dapat na ipaliwanag sa akin. Tolome! Sa gilid ng mansyon, sa malamig na terasa, si Don Manolo ay mag-isa habang pinipigil ang sakit ng kanyang puso. Ang pagkamatay ng kanyang mahal na asawa, hindi pa rin niya tuluyang matanggap habang hawak ang heirloom na kwintas at ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya alam na ang kanyang hinahanap na anak malapit na sa kanya. Nang mga gabing iyon, nang makausap niya si Sandra, ang babaeng akala na'y kanyang tagapagmana, ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong hindi maipintang damdamin na bumabagabag sa kanyang puso. Pinagtalunan ng dalawa ang ginawang kalokohan ng mag-ina. Tutol si Tolome sa ginawa ng dalawa, pero hindi man nasindak si Marisa. Pinaninindigan nito ang gusto nitong mangyari para kay Sandra. Isinumbat nito ang mga bagay na hindi niya kayang maibigay sa kanila. Kaya't sa huli, wala pa rin siya magawa. Magbulag-bulagan na lamang sa mga nangyayari. Kesa kalimutan siya bilang asawa at ama ni Sandra. Hindi niya ipinagpilitan pa ang kanyang nais na ipaglaban. Tuluyan na siyang nagpatianod sa planong tumatakbo sa mag-ina. Samantala si Don Manolo, saglit niyang hinawakan ang kabiyak na heirloom na hawak niya. Bigla niyang naisip na isuot ito at saglit na tumambay sa terasa. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na pagdampi ng hangin sa kanyang katawan. Isadora, mahal ko. Hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako sa'yo. Miss na kita. Papa! Nandito lang po ako. Kanina ko pa kayo hinahanap. Sandra, ikaw pala. Kanina ka pa ba nandiyan? Hindi ko napansin ang paglapit mo. Hindi naman po. Kararating ko lang. Napansin ko po kasing bukas ang terasa. Kaya sumilip ako rito at nakita ko kayo. Kaya lumabas ako. Pagpasensyan mo na kung hindi kita nahaharap. Sobrang busy talaga ako. Hayaan mo sa susunod, babawi ako. Sana nga talaga, Papa.
munti ka na ako magtampo sa inyo. Mas madalas mo pang kausap yung personal assistant mo kaysa sa aking anak ninyo. Natural dahil may pinatatrabaho ako kay Mariana. Wala namang masamang ibig sabihin iyon. Bigla ka kasing nag-iba eh. Mula nang dumating ditong babaeng yun. Dati, kapag umuwi ka, ako agad ang hinahanap mo. Pero ngayon, bakit siya nalang palagi ang bukang bibig mo? Ano ba siya sa'yo, Papa? Wala. Nababaitan lamang talaga ako kay Mariela. Simula kasi ng aksidente kong makilala siya, naging magilo siya sa akin. Masaya lang talaga ako kapag nakakausap ko siya. Sana lang, Papa. Pagkagiliw lang yung nararamdaman mo para sa kanya. Iba kasing nakikita ko sa inyo eh. Sa tuwing kinakausap mo siya. Kakaiba ang kislap ng mga mata mo. Nagsiselos na tuloy ako. Sandra, Sana lang, wag dumating ang panahon na makalimutan mo ko nang dahil sa kanya. Huwag mong kalilimutang anak mo ko. At isa lang siyang katulong mo. ano nga ba talaga siya para sa akin? Sige po, Papa. Babalik na ako sa kwarto ko. Good night, Papa! Mariela. Sa maulang gabi, si Mariela naglakad mag-isa sa mahabang daan pauwi ng mansyon. Ang mga bitbit niyang bayong na puno ng gulay ay mabibigat pa sa kanyang mga kamay, ngunit may mas mabigat pang nararamdaman na pangamba mula nang mawala sa kanya ang kanyang sagradong kwintas na ituring niya. Ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang katawan patuloy na lumalala. Sa tabi ng umaalong ilog at sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli niyang mararanasan ang hindi maipaliwanag na pagbabago na magdudulot sa kanya ng pangamba. Naging abala si Mariel sa maghapon. Mabilis niyang tinapos ang kanyang mga gawain. Pagpunta niya sa kusina, pinakiusapan siyang pumunta sa bayan para kunin ang in-order ng kanilang kusinera na mga gulayin. Medyo natagalan siya sa bayan. Hinintay pa kasi niyang dumating ang huling deliver ng truck, kaya ginabi siya sa pag-uwi pabalik. Katabi ng isang mahabang ilog ang nilalakaran ni Mariel. 1 kilometro lang ang distansya sa pagitan niya pauwi sa mansyon. Sa kagustuhan niyang makarating kaagad, nagmamadali na ito sa kanyang paghakbang, bitbit ang 2 bayong. Ilang saglit pa'y bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang dibdib. Sandali. Ano na naman ang nangyayari sa akin? Biglang naninikip ang dibdib ko. Ang sikmura ko. Biglang humaabdi. May maiinit na kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Huwag! Bakit sa pagkakataong ito pa? Wala si El sa tabi ko. Alulong ng mga aso. Kakaiba na talaga ang kilabot sa buong kalamnam. Diyos ko po. Tulungan niyo po ako. Wala po rito si Earl. Baka kung ano na naman ang magawa ko. Ayoko na ganito. Sa madilim na kalsada, malapit sa ilog, naranasan ni Mariel ang pinakamahalagang atake ng kanyang kakaibang kondisyon. Walang Earl na makatutulong sa kanya at ang kawalan ng kanyang kwintas na inaasahang
magdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagbabago. Ang tahimik na gabi ang naging saksi sa isang nakatatakot na pangyayari na magbabago sa lahat. Sa liwanag ng buwan, makikita niya ang sarili niyang mga kamay na duguan at doon niya mauunawaan na may nagawa pala siyang hindi niya maintindihan na magdudulot sa kanya ng matinding takot at pagkauntag sa sariling katotohanan. Pawis na pawis si Mariel. Napalood siya sa sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Parang sinisilabang bolang apoy ang buo niyang kamalayan. Biglang may lumitaw na ligaw na hayop sa kanyang harapan. Agad niya itong hinuli, hinawakan ng liig at walang awang pinilipit ito. Namatay ang hayop, kasabay roon ang bigla ang pagka-interes niya sa amoy noon. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili nang mabitawan niya ang walang buhay na katawan ng hayop na kanyang hinuli. Sandali. Ano tong ginagawa ko? Diyos ko. Paano at bakit ko ito ginagawa? Dugo. Ang daming dugo sa mga kamay ko. Napakaraming dugo. Nakapatay ako ng hayop. Imposibleng mangyaring lahat ng to. Hindi ako to. Hindi ko pinatay ang hayop. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi maalis sa isip ni Earl ang nakababahalang kalagayan ni Mariel, ang kanyang pagmamahal at malalim na pag-aalala sa dalaga ang magdudulot sa kanya ng walang kapantay na determinasyong harapin ang anupang matinding pagsubok. Sa madilim na gabi, habang naglalakad siya sa liblib na lugar, hindi niya alam na malapit niya nang matuklasan ang isang nakatatakot tungkol kay Don Manolo. Ang kanyang paghahanap kay Mariel ay magiging simula ng pagtukla sa mga lihim na matagal nang nakatago sa La Trinidad. Sa pagkawala ng kwintas ni Mariel, lalo siyang natakot para sa kanyang bigla ang pagbabago. Wala na talaga siyang maalala sa mga bagay na nagagawa niya. Samantala, hindi mawaksi naman sa isipan ni Earl ang kalagayan ni Mariel. Hindi rin siya kampanting wala ito sa paningin niya. Kaya hindi ito tumigil sa paghahanap sa dalaga. May kung anong bumabagabag sa kanya kapag naaalala niyang mag-isa na hinahanap ni Mariel ang kakaibang bagay na nangyayari rito. Lalo na sa pagkakataong madalas itong mawala ng malay. Isang gabi, kabilugan ng buwan. Maghahating gabi na ng mga oras na yun. Mag-isang tinatahak ni Earl ang isang madilim na kalsada papunta sa isang liblib na abandonadong simbahan. Napalingon siya sa likuran na bahagi noon. Namataan niya ang isang nakatatakot na nilalang. Ano yun? Parang may naririnig akong umuungal. Parang may kumakain at naririnig ko. Nababaling mga buto at laman. Anong klaseng nilalang yan? Ano ang kanyang kinakain? Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Parang nakatingin lang sa akin. Kitang-kita kong umiilaw niyang mga mata at nakatitig sa akin. Oh, hindi! Tinititigan niya talaga ako. Ako bang isusunod niyang kakainin? Anong gagawin ko? Pakialamero!
Sa kabila ng kanyang paghahanap, narinig ni Earl ang pamilyar na boses ni Mariela na humihingi ng tulong. Ang kanyang takot sa nakatatakot na nilalang na nakita niya ay napalitan ng mabilis na aksyon upang iligtas ang babaeng mahal niya. Hindi niya alam na ang pangyayaring ito ay may koneksyon sa isa't isa. Ang kanyang determinasyon na iligtas si Mariel magdadala sa kanila sa mansyon ni Don Manolo, kung saan ang mga lihim ay unti-unting magiging malinaw. Mabilis ang reaksyon ng nasabing nilalang. Napalingon siya nang mapansin niya ang pamilyar na bagay na nakasabit sa liig nito. Kuminang ito, tinamaan ng liwanag ng buwan ang isang maliit na bato. Dito niya naisipang habulin ito. Gusto niyang masigurado kung tama ba ang kanyang nakita. Papatakbo rin niyang hinabol ang mabilis na pagtakas ng nasabi ng nilalang. Natanaw niya ang nilalang na papasok sa kasukalan ng gubat. Kahit malayo na ito sa kanyang paningin, pilit niya pa rin itong hinahabol. Kahit alam niyang napaka-imposible na, ilang saglit pa, napalingon siya sa isang pamilyar na boses. Tulong! Anong boses yun? Hindi kaya si Mariel? Kung sino man naririnig sa akin, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya ang sarili ko. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ngayon. Diyos ko, kung nasaan ka man sana makita kita. Mariel! Mariel! Ikaw nga ba yan? Tulong! Tulungan mo ako, Earl! Mariel! Anong nangyari sa'yo? At ano tong ginawa mo? Tuguan ka? Bakit may patay na hayop dito? Sandali. Ibig bang sabihin nito? Si Mariel kaya ang nakita ko kanina. Hindi maaari. Earl, ilayo mo ako rito. Ihatid mo ako sa mansyon ni Don Manolo. Mansyon? Saan naman yun? Kumawa ka muna sa balikat ko. Ganun naman lagi eh. Kapag tutulungan ng isang tao, humahawak sa balikat, awakan ng kamay. Susubukan kong linisin ang mga kamay mo. Huhugasan ko na rin yung damit mo. Baka katakutan kanila kapag nakita kanilang ganyan. Wala ng oras, Earl. Hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Diyos ko, ano ba talagang nangyari sa'yo, Mariel? Pupunta ako sa ilog. Nauuhaw ako. Teka, wag sa ilog! Malulunod ka! Tubig. Gusto ko sa tubig. Tumigil ka nga! Natataranta na ako! Pumapangit ang image ko dahil natataranta na ako! Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Sandali lang. Hindi ko na talaga kaya. Hindi! Mahuhulog siya sa ilog! Mariel! Sa mansyon ni Don Manolo, tahimik na ang gabi. Biglang naging maingay dahil sa biglaang pagdating ni Earl na may dalang walang malay na si Mariel. Ang mga tauhan ng bahay ay nagkagulo at si Sandra ay nabalisa sa nakita niyang pangyayari. Si Don Manolo naman hindi makapaniwala sa estado ni Mariel sa presensya ng binatang estranghero na nagdala sa kanya. Ang CPR na ginawa ni Earl kay Mariel magiging sanhi ng matinding galit at silusan ni Don Manolo na magdudulot sa kanya ng mas malalim na pagkahulog sa dalaga. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao sa baba? Mariel! Kumising ka! Huwag ka mamamatay! Hindi ako papayag! Anong nangyayari rito? Si Mariel? Walang malay? Oo! Hoy! Ikaw na lalaki ka? Sino ka? At bakit mo sinisi-CPR si Mariel? Anong ginagawa mo sa kanya? Duguan ang damit niya. Sinaktan mo ang katulong ni Don Manolo?
Tumigil ka, Sandra. Sinusubukan niyang iligtas si Mariel. Wala siyang ginagawang masama sa kanya. Isa siyang estranghero, tapos sinahayaan niyo siyang halikan ng lalaking yan? Anong kaguluhan ito? Mariel, Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Sino kang lalaki ka? Huwag mo siyang hawakan! Itigil mo yan! Hindi po dun manulaw. Mas malalagay po sa panganib si Mariel kung ihihinto ng binatang ginagawa niya. Mariel, huling pagkakataon ko na to. Kumising ka na. Kung hindi ka pa rin magkakamalay, ititigil ko to. Salamat sa Diyos. Kumusta ka? Ayos lang bang pakiramdam mo? Don Manolo, Earl, salamat po sa inyo. Ikaw na estranghero ka! Sino ka ba? Anong ginawa mo sa kanya? Paano siya nagkaganyan? Pakiusap, huwag niyo po siyang pagalitan. Siya po yung nagligtas sa akin. Nagligtas? Sige nga. Ipaliwanag mo ko talagang anong nangyari sa'yo. At bakit nagkaganyan ang itsura mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Don Manolo, kuwan po. Natatakot akong sabihin sa kanya ang totoo. Baka kung iba ang isipin nila kay Earl. Lalaki! Ikaw ang may kagagawa nito, di ba? Umalis ka sa harapan ko. Hindi ko gusto makita ka sa pamamahay ko. Isipin niyo na kung anong gusto niyo isipin. Para sa akin, ang makitang ligtas si Mariel, yun ang pinakamahalaga. Salamat ulit, Earl. Sige na! Iwanan mo na siya! Kaya kong asikasuhin si Mariel! Paano? Aalis na ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Mukhang hindi ako welcome sa bahay ng amo mo. Sa labas na lang tayo magkita. Anong sinabi mo? Anong sa labas? Lupa ko rin ang labas ng bahay ko! Mag-iingat ka, Earl. Hindi ko gusto ang paraan ng paghawak niya kay Mariel. Magkikita kayo sa labas? Hindi ako makapapayag. Hindi ko hayaang mapalapit kayo ng gusto. Ipaakyat kita sa kwarto. Magpapalit ka ng damit. Tulome! Tawagin mo ang makakatulong. Sabihan mong tulungan at asikasuhin ninyo si Mariel. Opo dun, Manulaw. Papa, nakarating na pala kayo. Hindi niyo man lang po ba ako kakumustahin? Mukhang ayos ka lang naman. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag kang gagala-gala sa labas. Bakit ba palaging pinapapasok ko kayo sa kwarto? Kung may kailangan ka kay Tulumi mo, hingiin. Ha? Pero... Tulumi, kilos na. Buhatin mo na si Mariel. Paakyat sa kwarto. Dali. Teka nga pala. Nagising na siya. Huwag mo nang buhatin. Alalayan mo na lang. Opo. Nakakainis. Mas inuna niya pa talagang intindihin ng babaeng yun kesa sa akin na anak niya. Ha? Busy talaga. May, nagugulan ako sa nangyayari rito sa bahay. Hindi ko alam kung kanino ako mas papanig. Kung kay Don Manolo nga ba o kay Sandra. Ay, naiipit na ako sa kanilang dalawa. Sa loob ng kwarto ni Mariel, ang tensyon ay umabot sa rurok nang harapin siya ni Don Manolo. Ang matandang lalaki, hindi makontrol ang kanyang nararamdaman sa dalaga. At ang nakita niyang pag-aalaga ni Earl sa kanya ay nagdulot sa kanya ng matinding selos. Dito magsisimula ang isang hindi inaasahang pag-amin na magbabago sa lahat. Si Mariel, na nirerespeto ang nararamdaman para kay Don Manolo, hindi makapaniwala sa mga sinabi ng matanda. Ang kanyang determinasyon na huwag palitan sa Earl sa kahit anumang alok na magdudulot sa kanila ng isang matinding komprontasyon na magbubunga ng banta at takot.
Hindi maintindihan ni Don Manolo ang kanyang nararamdaman. Namumuhi at naiinis siya sa binata, lalo na kapag naaalala niya ang paghawak ng kamay nito sa dibdib ni Mariela, maging ang pagbuga ng hangin nito sa bibig ng walang malay na dalaga na parabang hinalikan niya ito habang nagsi-CPR sa labis na pag-aalala ni Don Manolo kay Mariela. Hindi niya natiis na siliping puntahan ang kwarto. Pagpasok niya sa loob, nakita niya itong nakaupo. Habang nagsusulat sa isang maliit na notebook, walang pagdadalawang isip niyang hinawakan ang kamay nito. Don Manolo, ano pong ginagawa niyo? Mariela, Si Don Manolo, parang kakaibang kinikilos niya. Bigla na lang niyang hinahawakan ang kamay ko. Seryoso rin siya sa pagtitig sa akin. Ano pong nangyayari sa kanya? alam ko nagulat kita sa pagkakahawak ko sa kamay mo. Naguguluhan na kasi ako. Hindi ako mapanatag hanggat hindi ko nasabi sa iyo ang totoo. Ano pong ibig niyong sabihin? Mariela. Don Manolo. Sandali lang naman po. Napakahigpit ng pagkakayakap mo sa akin. Hindi na po ako makahinga. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga kayang pigilan ang sarili ko. Gusto kita, Mariel. Gusto kita. Ho? Gusto niyo ako? Teka, bitawan niyo po ako. Mariel, para na akong nababaliw. Hindi mali sa isipan ko ang pangmomolestya sa'yo ng binatang yun. Anong kamulestyahan po ba yung sinasabi niyo? Iniligtas niya ang buhay ko. Wala akong nakikitang masama sa mga ginawa niya. Ginawa niya lang kung ano sa tingin niya ang tama. Wala naman pong ibang ibig sabihin yun. Maaring sa'yo wala lang. Pero para sa binatang yun, higit pa ron ang nakikita kong pag-aalala niya sa'yo. Huwag niyo po sanang pag-isipan ng masama si Earl. Matalik kong kaibigan si Earl. Siya lang ang kaisa-isang taong malapit sa akin. Siya lang po yung taong nag-aalala at nagpapahalaga sa akin. Ako! Nandito naman ako sa tabi mo. Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Malaki po ang pagkakaiba niyong dalawa. Isa kayong kagalang-galang na tao. Inirerespeto ko po kayo. Dahil sa kabutihang nagawa niyo sa akin. Pero si Earl, siya ang matalik kong kaibigan. Nakasama ko mula pa noon hanggang ngayon. Kaya mas malapit kami sa isa't isa. Yun na nga ang ayoko. Ang nakikita kitang napapalapit sa binatang yun. Simula sa araw nito, pinagbabawalan na kitang makipagkita sa kanya. Ano? Pero bakit? Wala naman siyang ginagawang masama sa akin. At isa pa, wala kayo sa lugar na panghimasukan ng personal na buhay ko. Isa lang akong katulong sa pamamahay niyo. Hindi na ngayon. Hindi ka nakatulong sa pamamahay ko. Gagawin kitang labidab ko. Papakasalan kita para wala na maging dahilan ang binatang yun na makipagmabutihan sa'yo. Huwag niyong gawin sa akin to, Don Manolo. Ayokong mawala ang respeto ko sa inyo. Ano pa ba gusto mong gawin ko para tanggapin mo ang kasal na iniaalok ko? Pera, alahas, lupa, kahit pa mansyon kong ito, ibibigay ko sa'yo. Layuan mo lang ang Earl na yon. Pasensya na po. Hindi ko ipagpapalit si Earl sa nararamdaman niyo sa akin. Tinatanggihan ko po ang inaalok niyo sa aking kasal. Hindi mo Manolo, pwedeng gawin sa akin ito, Mariel. Nasasaktan po ako. Walang sino man ang makasusuway sa lahat ng kagustuhan ko. Gagawin ko ang lahat para mapasakin ka. Kung kinakailangan, patayin ko ang binatang yung gagawin ko.
Mapasakin ka lang, Mariel! Don Manolo! Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang magalit si Don Manolo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang dating paghanga at respeto niya rito ay napalitan ng takot at pangamba. Wala sa hinagap niya na magiging ganito kakumplikado ang kanyang sitwasyon. Nagulat ang lahat ng nasa mansyon, maging ang mga tao sa nayon ng La Trinidad. Nang ipamalitan nito sa lahat ang binabalak nitong pagpapakasal nilang dalawa, hindi ito ang inaasahan ni Marisa. Mapupurnada pa ang itinakda niyang mabilisan nilang pagyaman. Sa pagkakakilala niya sa anak nito si Sandra, kaya naman hindi mapakali ang dalawa kung ano ang gagawin para tuluyang mawala ang interes ng matanda kay Mariel. Isang patibong ang naisipang isagawa ng mag-ina kay Earl at kay Mariel. Sigurado ka ba sa binabalak mong ito, Sandra? Hindi ba tayo madadamay sa gulo nila, ha? Gusto niyo ako maging tagapagmana ni Don Manolo, di ba? Oo naman. Andito na tayo. Marami na tayong isinuko para lang makarating tayo rito. Ngayon pa ba tayo susuko? Kung ganon, sundin mo na lang kung anong nasa plano natin. Hinding-hindi tayo madadamay sa kanila. Talaga bang dito ang daan papunta sa kwarto ni Mariel? Oo, sa pinakadulong pinto. Pag-akyat mo ng hagdan, kaya bilisan mo na. Baka dumating na si Don Manolo. Huwag ka na munang magpasalamat sa amin. Kailangan maitakas mo si Mariel para hindi matuloy ang kasal nila ni Don Manolo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito na makapag-usap kami. Hindi ko inaasahan. Natutulungan niyo ko. Ano ba? Kumilos ka na. Anumang oras, babalik na si Don Manolo galing sa hacienda niya. Kung babagal-bagal ka, hindi mo na magagawang itakas si Mariel. Salamat uli. Tayo na anak. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Baka maabutan tayo ni Don Manolo dito. Mapaghinalaan pa tayo. Kayo na lang muna, inay. Kailangan kong masigurong hindi makikialam si Itay sa ginagawa natin. Dahil alam ko na kung kanino siya mas kakampi. Mas sumusunod siya sa amo niya kesa sa ating pamilya niya. Isa pa yung tatay mo. Naiinis rin ako sa kanya. Walang pakinabang. Hindi mo lang maasahan para matupad ang mga pangarap natin. Inay, si tatay. Papakit na rito. Anong gagawin natin? Ako nang bahala. Susubukan kong kunin ang atensyon niya. Mag-iingat ka, inay. Ako naman munang bahala sa dalawa. Ang tagal naman nila. Dapat nakalabas na sila sa mga oras na ito. Kaya mo na ba talaga maglakad? Kakargahin kita kung kinakailangan. Ayoko nang pahirapan ka pa, Earl. Magdahan-dahan na lang ako sa paglalakad. Lalo tayong mapapahama kung madidisgrasya ng uli ako. Oh, si Sandra. Nakaabot siya sa may hagdan. Huwag ka Magtago mag-alala. tayo. Kakampi natin siya. Tumutulong siya na makapasok ako rito sa mansyon para maitakas kita. Sigurado ka? Kilala kong karakas ng isang yan. Baka kung patibong lang ang lahat ng to, dapat hindi ka nagtiwala sa kanya. Huli na para magsisiyan. Bilisan mo na ng konti. Para makaalis na tayo. Ang bakal ng tiluwa! Kung gusto niyo nang magpakalayo-layo, bilisan niyong kumilos! Kung ganun, tinutulungan niyo talaga kami. Parang napaka-imposible talaga. Ano ba, Mariel? Huwag mo na nga akong tingnan ng ganyan. Ayaw mo magpakasal kay Papa, hindi ba? Ito na ang pagkakataon mo para makatakas! Salamat. Tatanawin ko ito isang malaking utang na loob. Saka ka na magpasalamat kapag tuluyan na kayong nakalayo ng kaibigan mo. Aalis na kami. Ikaw na ang bahala sa papa mo. Tsaka kung magagalit siya, oras na malaman niyang pinatakas mo kami. Tanga na ako noon. Kung aaminin kong kasangkot ako sa inyo, no? Kaya bilisan niyo na. Bilis na ang kilos! Teka, sandali. Ang nasa liig mo,
Ang kwintas ko. Bakit suot mo na? Ha? Mariel? Kinuha niyo sa akin yan ni Inay Marisa. Ibalik niyo sa akin yan. Mari, kalimutan mo na ang kwintas. Kailangan natin makaalis. Hindi pwede, Earl. Kailangan ko ang kwintas kong yan. Kung patuloy na mawawala sa poder ko ang bagay na yan, maaaring maulit ang nangyari sa akin noon sa tabi ng ilog. Ha? Ibalik mo sa akin yan! Bitawan mo nga ako! Uunahin mo pa bang isipin ang kwentas na to? Kesa sa pagtakas ninyo? Makakatakas kami kasabay ng pagbawi ko sa kwintas ko. Mag-iingat ka, Mariel. Nasa tapat kayo ng hagdanan. Ano ba? Huwag mo nang pakialaman ng kwentas sa leeg ko. Umalis na kayo! Hindi ako makapapayag. Akin na yan! Ayoko! Bitiwan mo ako! Hindi! Hindi na nagawang mapigilan pa ni Earl ang nagtatalong dalawang dalaga. Nagpagulong-gulong mula sa itaas na hagdan si Sandra at Mariela. Namataan na lamang niya sa baba na nakandusay na ang katawan ng dalawa. Hinang-hina si Mariela habang hawak ng kamay nito ang kwintas. Maging si Sandra na lubharing nasaktan, ngunit walang magawa. Ramdam nila pareho ang pananakit ng kanilang mga katawan sa matinding epekto ng kanilang pagkahulog. Napatakbo si Earl pati na si Marisa sa kanila nang makita ang kanilang kalagayan. Sandra! Mariel! Mariel, gumising ka! Bakit ba kasi hindi ka nakinig sa akin? Sandra! Sandra, anak! Imulot mo ang mga mata mo. Sumagot ko sa akin. Gumising ka na, anak! At ano pag nangyayari, ha, Marisa? Ang mga bata, bakit sila nagkahandusay sa sahig? Hindi ko nakita ang buong pangyayari. Naabutan ko na lang na ganito sila. Sandra! Ikaw na binata ka. Anong ginawa mo rito? Sinong nagpapasok sa'yo rito? Magpapaliwanag po ako. Pero tulungan muna natin sila. Pwede ba? Huwag mo nang intindihin yung binata. Tulungan mo ako buhatin si Sandra. Dalhin na natin siya sa ospital. Hindi lang si Sandra ang dapat nating tulungan. Pati na rin si Mariel. Visit ka talaga! Anak mo tong mas nasa panganib. Pero yung Mariel pa rin na yan ang inaalala mo. Ano ba talaga kami sa'yo, ha? Mas iniintindi mo pa ang trabaho mo sa amo mong si Don Manolo kesa sa amin ang anak mong si Sandra. Wala akong intensyong panigan si Mariel. Pwede naman natin silang sabay na dalhin sa ospital. Eh bakit si Sandra lang ang uunahin? Manahimik ka! Nagdadahilan ka pa. Wala ka na lang talagang pakialam sa anak mo. Mas inuuna mo pang katapatan mo sa amo mo kesa sa amin ang anak mo. Tama nga ang inala ko. Isa siyang impostora. Gising ka na, Mariel. Ayos na bang pakiramdam mo? Earl, pakiusap. Tulungan mo akong makatayo. Hawakan mo ang kamay ko uli. Dumudugo ang ulo mo. Huwag ka munang gumalaw. Delikado sa'yo. Kaya ko ang sarili ko. Sige. Dahan-dahan ka lang sa pagtayo, Si Don Manolo, papalapit sa amin. Kailangan marinig niya mismo sa bibig ni Aling Marisa ang kasinungalingang ginagawa nila. Nakita ko ni Don Manolo. Masama ang tingin niya sa akin. Akong bahala sa'yo. Pipilitin kong ibalik sa kanila ang galit sa'yo ni Don Manolo. Hindi ka na niya pwedeng galawin. Ako ang makakalaban niya. Paaminin kita sa harap ni Don Manolo nang hindi niya nalalaman. Tapusin niyo ng kahibangan niyo, Inay. Malalaman ko rin ang totoo. Ano ngayon kung malaman mo ang totoo? Hindi kami natatakot sa'yo. Si Sandra pa rin ang kinikilalang anak ni Don Manolo. Kaya wala ka pa rin magagawa. May magagawa ako. Dahil naibalik na sa akin ang kwintas ko. Panahon na para bawiin ko ang lahat ng dapat na sa akin. Tumigil ka! Hindi ako papayag na mangyari yan! Ikaw ang tumigil, Marisa.
Alalahanin mo ang anak mo. Hindi ang kaswapangan mo. Sandra! Sandra! Diyos ko! Sumuka siya ng dugo, Tolome! Tolome! Kumilos ka na! Nasa panganib ang buhay niya! Walang aalis, Mang Tolome. Aminin niyo na muna sa akin ang totoo. Na kaya niya ako pinagmamalupitan, inaalila, at pinahihirapan noon. Dahil hindi niya ako tunay na kadugo. Si Sandra lang ang tunay niyang anak. At ako ang tunay na nagmamay-ari ng kwintas na to. Sandra! Sandra, kumapit ka! Huwag kang susuko! Tolome! Tolome ang anak mo! Ako ang kaisa-isang anak ni Don Manolo. Oo na! Manahimik ka na! Ikaw nga ang tunay na nagmamay-ari ng kwentas na yan! Ikaw rin ang tunay na anak ni Don Manolo! Bawiin mo na ang gusto mong bawiin! Ngayon, pabayaan mo na kami! Gusto ko lang mabuhay ang anak ko! Ay, akin na. Akin na si Sandra at ako nang kakarga sa kanya. Anong ibig sabihin ng lahat ng narinig ko? Don Manolo! Natigilan si Marisa sa kanyang kinalalagyan. Hindi nila alam, matagal na palang nasa likuran nila ang matandang Don. Hindi niya alam kung ano ang kanilang gagawin. Tanga na ni Tolome ang dalaga. Nakiusap kay Don Manolo na itakbo ito sa ospital, pero hindi niya ito pinayagan. Batay sa mga narinig niya, gusto niyang pabayaan ang mga ito. Ang lahat ng kasinungalingan na kanilang ginawa. Lumapit siya kay Mariel, hinawakan ang kwintas, at muling pinagsama ito sa mismong harapan nila. Kuminang ng napakaliwanag ang herlom. Doon niya nakumpirmang si Mariel ang tunay na kinikilala ng kwintas. Kaya pala nung una pa lang nakita niya kay Sandra, nakaramdam na siya ng pagtataka. Wala ang maliit na pakiramdam na naranasan niya. Tulad ngayon, si Mariel ang kaharap niya. Bigla siyang nahiya sa kanyang sarili. Hindi pagmamahal bilang lalaki ang nararamdaman niya sa dalaga. Pagmamahal pala ito bilang kanyang ama. Sa tagpong iyon, napaatras na lamang si Earl sa kanyang kinalalagyan habang kinakausap si Mariel. Nakumpirma ko na. Si Don Manolo ang nakita ko sa abandonadong simbahan. Kailangan makalayo muna kami. Baka kung ano gawin sa akin ni Don Manolo. Mariel, tara na. Umalis na tayo. Kakaiba ang pakiramdam ko kay Don Manolo. Baka kung mapahamak tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang pagsanib ng kwintas mo at ang kwintas niya, may kung anong masamang enerhiya akong nararamdaman. Baka madami tayo sa kanila. Pero, siya ang ama ko. Hindi niya tayo gagalawin. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin sa akin ng iyong ama. Lalo na't galit na galit siya sa pagkakataong ito. Baka pati ikaw masaktan niya. Hindi niya ako sasaktan. Pero hindi ko rin nahayaang mapahamak ka sa kamay niya. Ako ang makakalaban niya. Lumayo na muna tayo habang hindi pa nawawala ang paningin niya sa mga kamag-anak mo. Sige, sana hindi siya magalit sa biglaan nating pag-iwas sa kanila. Mamaya ko nalang sasabihin sa kanya ang tunay na katauhan ng kanyang ama. Lalo lang siyang matatakot kapag nalaman niya na galing sa dugo ng kanyang ama ang nangyayaring kababalagan sa katawan niya. Magsalita kayo! Totoo ang lahat, hindi ba? Don Manolo, pakiusap. Ang anak ko, kailangan niyang mabuhay. Sandra, kumapit ka. Ililigtas kita. Manahimik ka! Isa kang sinungaling na babae. Kayong dalawa ng anak mo.
Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito! Ako na lang po, pakiusap po sa inyo. Kawaan niyo po si Sandra, kahit para sa akin na lang po. Bilang inyong tapat na tagalingkod. Tapat na tagapaglingkod. Pero harap-harapan ninyo kong niloko. Wala kang utang na loob, Tolome. Una pa lang, dapat pinigilan mo na ang dalawang yan. Bakit nagsawalang kibo ka lamang? Naipit po ako sa sitwasyon. Ayoko magaling kayo sa akin, lalo ng asawa ko. Don Manolo, namumutla na ho ang anak ko. Hayaan niyo na kaming makaalis. Kailangan ko mailigtas ang buhay ni Sandra. Manahimik kayo! Dahil sa mga ginawa ninyo, kabunti ko ng gawing isang napakalaking pagkakamali sa anak ko. Kaya hindi ko kayo mapapatawad. Mamamatay siya kung mamamatay. Isang kasalanan ang agawin niya ang katauhan ng anak kong si Isabel. Kamatayan niya ang kabayaran ng latang ito! Don Manolo, huwag po! Pakiusap ho, Don Manolo. Kami na lang hong mag-asawang parusahan ninyo. Kaawaan niyo po ang anak namin. Pakiusap po. Ako po ang tunay na may kasalanan. Huwag niyo na hong idamay ang anak ko, Don Manolo. Naninikluhod po ako. Handa po ako pagbayaran ng latang ito. Huwag lang po madamay ang anak ko. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Magsama-sama kayo mag-anak. Humanda kayo sa akin. Anong klase kang nilalang? Kailangan ko pa bang sagutin? Don Manolo! Hindi inaasahan ng mag-asawa na makikita ang nakakikilabot na galit ni Don Manuel. Walang kahirap-hirap na tinangay ng tatlo sa isang lugar na gustong-gusto nitong pinupuntahan kapag nasa ganito siyang anyo. Kahit umaalingaw-ngaw ang kapaligiran, sa hiyaw ng pagpapahirap sa mag-asawa walang naglakas loob na mangialam. Lahat ng nakatira sa lugar ng La Trinidad hindi kailanman nangialam sa milagrong nangyayari sa kanilang lugar. Ayaw na ayaw nilang madamay sa kahit anumang nangyayari na pinakatatakutan nilang lugar. Sa kalagitnaan ng paglayo ng dalawa, nadinig nila ang pagkawala ng malakas na pagsigaw ng kaparusahan mula sa abandonadong simbahan. Maawa ka sa amin, Don Manolo! Earl, Mag-asawang yun, bilisan natin. Baka kung tayo ang isunod niya. hindi maaari ito. Talagang pinarurusahan sila. Bakit bigla kang huminto? At umiiyak ka? Parang hindi ko kayang bumalik sa mansyon, Earl. Ha? Ngayon pang alam mo na kung sino ang tunay mong kadugo. Tsaka ka pa hindi babalik. Natatakot ako. Pakiramdam ko, kapag bumalik ako, mapapahama ka. Hindi ko kayang mangyari yun. Hindi naman siguro. Kahit alam kong nagulat siya sa pagkakita niya sa akin sa mansyon. Hindi niya ako agad tinanong. Mas galit siya sa mga mag-anak na yun na nagsinungaling sa kanya. Yun na nga eh. Dahil sa akin, napahamak sila. Kasalanan ko ang lahat ng to. Wala kang kasalanan. Hindi natin masisisi ang sobrang galit ni Don Manolo sa kanila. Bukod sa niloko nila ito, nagawa ka pa nilang saktan at alilain. Matapos marinig at masaksihan ang nakakikilabot na ginawa ni Don Manolo sa magpapamilya, ipinagpatuloy nila Earl ang paglayo sa mansyon. Walang nagawa si Don Manolo. Kahit sinubukan niyang hanapin ang dalawa, hindi niya nagawa na masundan pa. Sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos,
nagawa nilang takasan at iwasan ang madilim na kapangyarihang taglay ni Don Manolo. Gustuin man niyang makasamang muli si Mariel, hindi na nito ginusto pang bumalik sa mansyon. Alam niyang pwedeng mapahamak si Earl, kaya pala mas pinili niyang umalis at isuko ang pagiging anak ni Don Manolo. Sa paglipas ng panahon, magkatuwang nilang inalis ang kababalaghan, bagay na nararanasan ng dalaga. Ginawa ni Earl ang lahat para mapalapit ang dalaga sa kalooban ng Diyos. Ang sumpang paulit-ulit niyang nararanasan mula nang mawala sa kanya ang heirloom ng kanyang ama ay tuluyan ng nagwakas. Kung sakasakali bang muli silang magkitang mag-ama, kahit paano nawala ng matinding guhit niya sa kanyang sarili. Susubukan niyang ayusin ang namagitang saglit na hidwaan nila Earl at Don Manolo. Maaari niyang maipagmalaki ito na ang binatang pinagseselosa noon ng kanyang ama ang pinili niyang makasama habang buhay. Hindi bilang isang matalik na kaibigan, kundi kaisa-isang lalaking umuunawa, nagligtas at nagmahal sa kanya sa kabila ng totoo niyang katauhan. Muli, maraming salamat po sa inyo sa inyong pakikinig.